Ano yung income or salary range ng caregiver sa Israel? Salary range lang. Up until now, since nag-start ako dito, very controversial yung tanong na yan. Oh, ito yung totoong buhay sa Israel. Oh. Ayan yung labas. Tapos may kwarto pa dito. Ito si ate. Diyan. Ito yung reality na buhay dito sa Israel. Doon ko naramdaman na everyday umiiyak ako. Sabi ko, shit, tama ba tong pinasok ko? Kasi ando doon na ang pagkain ko lang, isang sandwich sa buong araw. Stay in ako 24/7. Kahit yung mga simpleng bagay, grateful na ako. Hello guys, welcome back to the channel. Welcome to a new vlog. Today, tutuloy natin ating, ano ba tong series na to? OFW series. Kasi nag-interview na ako ng mga ating mga co-nurses or colleagues abroad sa iba-ibang panig ng mundo. So parang tinuloy-tuloy ko na lang din ang ating OFW series. I don't know what episode this one is. Pero today we're going to talk to a nurse colleague of ours who ended up doing a caregiving job in Israel. And despite what's going on in Israel today, he stayed in Israel to continue as a caregiver. And isi-share niya sa atin kanyang caregiving journey or journey in general sa Israel, and he's gonna talk about it in this vlog. So thank you very much for being here. So can you introduce yourself to the audience? Thank you. It's my pleasure na napili mo ako para mag-share. By the way, I'm Nelson Talyara. I'm working here in Israel as a caregiver for almost 8 years already. I'm a nursing graduate in the Philippines, like year 2010. I took board exam. Hindi ako nakapasa, unfortunately. Sabi ko, parang kailangan kong magtrabaho. Parang nawalan ako ng ganang mag-take ulit. Baka hindi para sa akin talaga yung nursing. I work in different department like checker, sa bench, try ako sa cinema, and then DSWD, and then eto, nagpunta ako sa Israel para mag-caregiving. Hindi mo naisip na mag-retake na lang ulit? Kasi nandoon din yung takot ko na baka bumagsak ulit. Kasi baka sabi ko parang wala pa ulit akong kumpiyansa sa sarili ko na mag-take ulit. What drove you to, first of all, work abroad? Hindi na enough yung kinikita ko para matulungan ko yung parents ko, yes. So parang hindi ako nakakapag-provide, hindi ako nakakapagbigay sa mga magulang ko that time. So paano pala nagsimula yung Israel? Did you parang really plan sa Israel? Siguro by faith kasi that time na nag-apply ako, hindi dito sa Israel, sa Brunei, as a hotel worker. So lahat ng naipon ko ng back pay ko, nilagay, pang-apply. So sabi ko, maybe kailangan kong tumayo sa sarili ko, kailangan kong maging independent. So nag-apply ako, and then unfortunately, na-scam. Hindi totoo yung agency. So lahat ng perang naipon ko, dun lang napunta. And then yung isa kong kasamahan na nag-apply, sabi niya, di ba nursing graduate ka? Try mong pumunta dito sa CPM. CPM yung pangalan ng agency, sa Makati. So pumunta ako. Na-reject din ako doon. Nagtanong ako doon sa guard. Sabi ko, pwede po bang maghingi ng requirements? Halos lahat meron ako kasi di ba nga nag-apply nga ako sa Brunei. And then ang placement fee that time is umaabot ng 400 to 600,000 pesos. Yes, susugal ka talaga. Wala akong perang ganun. Wala akong kalaking ganung pera. So paano ko iipunin yung ganun? So talagang iniiyak ko talaga kasi sabi ko parang 28 years old na ako. Parang sabi ko wala pa akong napapatunayan sa sarili ko. Parang kinausap ko yung nanay ko na mangutang kung kani-kanino. Ganun pala yung pakiramdam na parang may mga taong walang magtitiwala sa'yo pag walang-wala ka. So, ayun, at least nakautang ako ng yung iba sa kakilala ng nanay ko na ang interest is 10%. May kakilala akong doktor na pinautang niya ako ng parang 100,000 din na walang interest. Naipon ko yun. Binayaran ko talaga lahat para makaalis. Nung nagtatrabaho sa DSWD, hindi okay yung trabaho kasi government employee ka nga. Pero yung sahod mo, tatagal ng 1 to 2 months. Nautang mo na yung sahod mo bago mo makuha. Tumugal talaga ako. Tumuloy ako kasi nagpapasalamat ko din na tumuloy ako kasi sabi ko, hindi ko ma-experience yung mga bagay na wala na-experience ko kung hindi ako sumugal. So pagdating mo sa Israel, na-culture shock ka ba? Ando dun yung kaba, syempre. Ando dun yung takot na kaya ko ba? Kaya ko bang tumayo talaga sa sarili ko? Pagtungtong ko dito, eto na, sabi ko, eto na yung totoong buhay ng OFW na haharapin ko. So yung employer mo is a family? Yes. Nagstay ako ang kasama ko sa bahay is yung employer ko, yung aalagaan ko na 60 years old na paralyzed. And then yung asawa niya, 3 niyang anak sa bahay. At aso. No, nung dumating ako, mayroon siyang Indian na caregiver. Tinuro niya sa akin yung daily routine niya.
nag-resign siya actually sa sobrang hirap ng trabaho. So, bago siya umalis, sinabi niya na good luck. Doon ako time na nakaramdam ng takot na parang iba yung good luck niya. May pagbabanta. Oo, parang gano'n. Kaya naman. Ang daily routine doon is 2 to 3 hours mo siya ika-catheter, papaliguan mo siya every day. May lifter kasi hindi ko talaga siya kayang buhatin and hindi siya nakakatulong. And then papadumihin mo siya, lagyan mo siya ng suppository, dalhin mo siya sa park, and then actually hindi mo na trabaho Sa dapat park. yung sa park. Hindi mo na trabaho yung pagdala ng aso o yung pag-alaga ng aso para padumihin siya sa labas ng bahay at paglilinis ng bahay. Pero dahil nga, syempre ang mga Pilipino, ang nature na is yung parang pakikisama na lang dahil bahay nila yon at saka respeto. Pero may mga ugali ang Israeli na parang may mga ilan, an example yung yung employer ko na yon na ipapamukha sa'yo na katulong ka. Hindi ka lang caregiver pero katulong ka din. Doon ko naramdaman na everyday umiiyak ako. Sabi ko, shit, tama ba tong pinasok ko? Kasi ando doon na ang pagkain ko lang isang sandwich sa buong araw. Wala akong kwarto. So, stay in. Stay in ako 24/7. Saan Wala akong ka kwarto. natutulog kung wala kang... Kumbaga parang dito yung bed ng hospital bed ng alaga ko, and then sa paanan niya may bed ako na parang sofa bed or folding bed. Doon ako. Tapos naka-open yung door. So wala din akong privacy. Hindi din ako makakatulog. Parang ang tulog ko lang noon is 3 hours. Ako din yung naglaba, ako na yung nagpo-fold ng mga damit ng mga anak niya, alaga ng aso, as in all around. So pala ka naging houseboy na caregiver. Oo, ganun na Pero talaga. what made you stay all these years? Kaya kailangan kong patunayan yung sarili ko. Kailangan kong i-prove na kaya kong tumayo sa sarili ko, na kaya kong makapag-provide sa kanila, na kaya kong matulungan din sila in time na kailangan nila. Yung una kong employer din, doon ko rin naranasan talaga yung hirap ng trabaho as an OFW. Doon mo din marirealize na pag OFW ka, kailangan talaga matigas yung hiya mo, matapang ka. Kung wala ka na employer, hanap ka muna, tapos i-renew ka niya ulit. Yes. What's it like to live in Israel? Very open sa lahat. Sobrang warm ng tao, very friendly. Siyempre mayroon pa ring may mga discrimination pa rin. Hindi naman maiiwasan yun kahit saan. Pero very minimal. Every year mo na maririnig yung rackets eh. During October 7 lang talaga yung sobrang lalang nangyari. Pero yung buhay dito, wala. Masasanay ka na lang din. Masasanay ka na paglalabas ka, hindi mo alam kung may rackets or kung meron man. May bomb shelter, pwede kang tumakbo anytime. Normal na lang yun sa kanila. Normal na lang din sa aming mga caregiver. Meron ngang isang caregiver na nagsabi na, oo, may war dito, hindi kami uwi ng Pilipinas. Mas okay na parang kung mamatay kami dito, at least nagawa namin yung para sa pamilya namin. Kesa naman umuwi kami sa Pilipinas, na mamatay kami sa gutom. Regular, sobrang normal. Siguro na normalize na lang para sa inyo. May takot pa rin kayo but you endure the fear because of the need to earn for the family. Yun din, isa din yun. Ito yung totoong buhay sa Israel. Ayun yung labas. Okay. Yung street. Mapuno mukhang tahimik. Yes. Kala mo lang, paggabi, pero ang dami diyang umiinom. Andiyan din minsan may mga talaga? addict. Yes. Nasaan ka? Makikita. Tel Aviv? Tel Aviv, yes. Tel Aviv to. Ang Kwarto. Isang kwarto na to. ayan, kwarto na yan. Ang division lang yan, mga cabinet. Ayan, yan yung mga gamit. O, di ba ang kalat? Tapos may kwarto pa dito. Ito si ate. Yan. Di ba? Ito yung ito yung CR, ito yung... Ganito. Ang pangit. Ang pangit ng 5,000 pesos. Kung tutuloy ka sa 5,000 pesos, ang pangit na. Pero ilan ang nakatira? 12. Kusina, di ba? Ito yung reality na buhay dito sa Israel. Kailangan mo maging practical, madiskarte. Three things na lang. 3 things that you're most grateful for. Nakakatulong ako sa pamilya ko, nakakapag-provide ako, nakakapag-travel ako. Sobrang grateful ako na hindi ko akalain before na magagawa ako mag-travel, na makapunta sa Ireland, na makapunta sa London. Yun, kahit yung mga simpleng bagay, grateful na ako. Dahil sa mga nangyayari sa mundo ngayon, parang simpleng bagay na lang. Hindi yung material na bagay. More on, parang may peace of mind ka. Makakapag-provide ka. Hindi ka nawala ng trabaho. May trabaho ka, yan. May stable job ka.